Napansin mo na ba na kapag tumatanda ang mga tao, hindi pantay ang pagkawala ng lakas sa katawan? Hindi nila karaniwang sinasabi na una ang pagkahina ng mga braso ko o hindi na gumagana ang mga kamay ko. Ang karaniwan nilang sinasabi ay, mahina ang mga binti ko, hindi ako matatag, hindi ko na mapagkakatiwalaan ang aking balanse. At narito ang nakakagulat na katotohanan na karamihan ay hindi alam. Ang mga binti mo ang unang humihina bago pa man magpakita ng malinaw na senyales ng pagtanda ang iba pang bahagi ng katawan. Ito ang tunay na nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang mga kalamnan sa binti mo ang pinakamalaking metabolic tissue sa iyong katawan. Sila ang nagreregula ng asukal sa dugo, sumusuporta sa sirkulasyon pabalik sa puso, nagpapatatag ng hormones, at kumikilos bilang shock absorber para sa mga kasukasuan at nervous system. Kapag humina ang lakas ng binti, hindi lang ito issue ng galaw, ito ay babala para sa metabolismo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkawala ng lakas ng binti ay malakas na indikasyon ng mas mataas na panganib sa pagkahulog, mas mabilis na pagbaba ng kakayahang pang-isip, insulin resistance, sakit sa puso, at pinaikling haba ng buhay. Sa katunayan, ang lakas ng kapit sa kamay at lakas ng binti ay itinuturing na mga biomarker ng longevity, ngunit karamihan ay nakakarinig lamang ng parehong payak na payo. Mag-ehersisyo ka lang ng mas marami. Ngunit narito ang problema. Maraming tao na lampas 50 o 60 taong gulang ay nagsisikap ng maglakad ng mas madalas, mag-stretch o gumawa ng magaan na ehersisyo at nararamdaman pa rin nilang mahina, mabigat o hindi tumutugon ang kanilang mga binti. Iyon ay dahil ang simpleng paggalaw ay hindi sapat para muling buuin ang kalamnan. Kung sirang-sira ang metabolic environment, hindi nawawala ang kalamnan dahil lang sa pagtanda. Nawawala ito dahil bumabagal ang daloy ng dugo patungo sa kalamnan. Humihina ang mitochondria sa paggawa ng enerhiya ng epektibo. Hinarangan ng inflammation ang pag-aayos ng kalamnan. Hindi na maihatid ng insulin ng maayos ang nutrients at nagiging resistant ang protein signaling pathways. Kaya, ang tunay na tanong ay hindi kung paano ako magagalaw ng mas marami. Ang tunay na tanong ay paano ko maibabalik ang muscle repair. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng pagkain bilang gamot. Hindi simpleng calories, hindi protein shakes, kundi mga tiyak na pagkain na nagpapagana ng sirkulasyon, nagpapababa ng inflammation, nagpapabuti ng insulin sensitivity, at muling pinapagana ang muscle building signals, lalo na sa mga binti. Ngayon, pag-uusapan natin ang 6 na pagkain na eksaktong ganito ang epekto. Ang mga pagkaing ito ay hindi lang nagpapakain sa iyong mga kalamnan. Nagbibigay sila ng direktang utos sa iyong katawan na ibalik ang lakas, katatagan, at tibay mula sa ibaba pataas. Tatalakayin natin bakit ang mga binti ang unang humihina, ang nakatagong metabolic na dahilan kung bakit nawawala ang lakas. Paano nakakaapekto ang pagkain sa muscle signaling, hindi lang calories, at ang eksaktong mga pagkain na ipinapakita ng pananaliksik na natural na sumusuporta sa lakas ng binti. Hindi ito tungkol sa bodybuilding. Ito ay tungkol sa pananatiling independent, tiwala sa sarili, at mobile ng mas matagal. Kung mahalaga sa iyo o sa isang mahal mo ang paksang ito, nasa tamang lugar ka. Simulan natin sa paglalahad ng 6 na science-backed na insight na tatalakayin natin para malinaw sa iyo ang direksyon. Narito ang tunay na nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag nagsimulang humina ang lakas ng binti. At karamihan ay hindi ito napapansin. Ang mga binti ay ang pinakamalayong kalamnan mula sa puso, kaya mas umaasa sila kaysa sa ibang grupo ng kalamnan sa malusog na daloy ng dugo, supply ng oxygen at microcirculation. Kapag nagsimulang humina ang mga sistemang ito, kahit bahagya, ang mga binti ang unang nakararamdam. Hindi ang mga braso, hindi ang mga balikat, kundi ang mga binti. Ipapaliwanag ko ito gamit ang simpleng halimbawa. Isipin mo ang iyong circulatory system bilang isang network ng patubig sa hardin.
Ang mga halaman na malapit sa pinagmumulan ng tubig ay sapat ang natatanggap na daloy, ngunit ang mga halaman sa dulo ng hose ang unang matutuyot kung bumaba ang pressure. Ang mga binti mo ay nasa dulo ng hose. Habang tumatanda tayo, natural na tumitigas ang mga blood vessels. Bumababa ang produksyon ng nitric oxide. Ang maliliit na capillaries na nagpapakain sa muscle fibers ay nagiging hindi gaanong responsive at ang resulta ay subtle sa simula. Mas mabagal na paglakad, mabibigat na binti, nababawasan ng balanse. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging pagkawala ng kalamnan at kahinaan ito. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pagpapabuti ng daloy ng dugo ay direktang makakapreserba at makakapagpanibago ng lakas ng binti, hindi lang sa pamamagitan ng ehersisyo. At dito, pumapasok ang unang pagkain na napakahalaga para sa lakas ng binti. Mga nitrate-rich na halaman, lalo na ang beets at leafy greens. Narito kung bakit napakalakas ng mga ito. Ang natural nitrates sa pagkain tulad ng beets, arugula, spinach, at celery ay nai-convert sa katawan mo bilang nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang signaling molecule na nagsasabi sa mga blood vessels na mag-relax at mag-expand. Ang mas malalawak na vessels ay nangangahulugang mas maraming oxygen, mas maraming nutrients, at mas mahusay na pagtanggal ng waste mula sa muscle tissue. Ito ay hindi supplement trick. Ito ay basic human physiology. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mas mataas na availability ng nitric oxide ay nagpapabuti ng muscle oxygenation, endurance, at kahit neuromuscular efficiency. Sa praktikal na paraan, nangangahulugan ito na mas maayos gumagana ang kalamnan sa binti at hindi agad napapagod. At narito ang mahalagang punto. Sinusuportahan din ng nitric oxide ang angiogenesis, ang paglago ng malusog at functional microblood vessels. Napakahalaga nito para sa tumatandang binti dahil hindi makakapag-repair o makakapag-grow ang muscle fibers kung hindi sapat ang supply. Ngayon, gawing actionable natin ito. Ang isang simpleng daily protocol ay ganito. Magdagdag ng maliit na serving ng beets o leafy greens sa umaga. Mas mabuti bago ka maglakad o mag-ehersisyo. Ipares ito sa isang source ng vitamin C tulad ng lemon juice na tumutulong sa pagpapatatag ng nitric oxide. Iwasan ang pag-inom ng antibacterial mouthwash kasabay nito dahil pinipigilan nito ang nitrate conversion sa bibig. Ang huling punto na ito ay nakakatuwa. Nagsisimula ang conversion ng nitrates tungo sa nitric oxide sa oral microbiome. Kung sobra ang paggamit ng matitinding mouthwash, literal na nahaharangan ang prosesong ito. Ngayon, narito ang karaniwang pagkakamali na nakikita ko. Maraming tao ang iniisip na kapag mahina ang mga binti, kailangan nila ng mas maraming protein o mas mabibigat na weights at makakatulong nga iyon. Ngunit kung hindi maibabalik ang sirkulasyon, hindi makakatugon ng maayos ang kalamnan. Ang daloy ng dugo ang delivery system. Walang delivery, walang repair. Kung nakakatulong na ito sa ngayon, isaalang-alang ang pag-subscribe. Araw-araw akong nagpo-post ng science-based na strategies tulad nito para matulungan kang manatiling malakas at independent habang tumatanda. Isa pang mahalagang punto, ang mahina na sirkulasyon ay hindi lang nagpapahina ng kalamnan, nakakaapekto rin ito sa nerve signaling. Kailangan ng nerves ng oxygen at glucose tulad ng mga muscle fibers. Kapag pinabuti ang daloy ng dugo, bumubuti rin ang coordination, balance, at reaction time. Kaya madalas maramdaman ng mga tao na mas matatag sila sa loob lamang ng ilang linggo ng pagpapabuti ng vascular health. Kaya tandaan ang key takeaway. Malalakas na binti ay nangangailangan ng malakas na sirkulasyon at ang sirkulasyon ay bagay na maaari mong kontrolin araw-araw simula sa pagkain mo. Sa susunod na bahagi, lilipat tayo mula sa blood flow papunta sa isa pang kritikal na aspeto, kung paano tahimik na hinaharangan ng insulin resistance ang muscle repair sa mga binti kahit sa mga taong walang diabetes.
Narito ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan mo kapag hindi na tumutugon ang leg muscles tulad ng dati, kahit na sapat ang protein intake mo at aktibo ka. Madalas, ang problema ay hindi ang unang pagkawala ng kalamnan. Ito ay metabolic resistance. Ipapaliwanag ko ito gamit ang simpleng halimbawa. Isipin mo ang mga kalamnan sa binti mo bilang isang construction site at ang nutrients bilang building materials. Ang insulin ang susi na nagbubukas ng gate para makapasok ang mga materyales. Kapag maayos ang insulin, dumadaloy ang amino acids, glucose, at minerals sa muscle cells at maayos na nangyayari ang repair. Ngunit kapag may insulin resistance, kahit bahagya lang, hindi nagbubukas ng maayos ang gate. Nandyan ang mga materyales, pero hindi sila makakarating sa tamang lugar. At narito ang kritikal na punto, ang pinakamalalaking kalamnan sa katawan mo, ang mga binti, ay pinaka-insulin sensitive. Kapag nagsimula ang insulin resistance, kadalasan ang mga binti ang unang nagpapakita ng functional na pagbabago. Ipinapakita ng research na ang insulin resistance ay nagpapababa ng muscle protein synthesis, nagpapahina ng mitochondrial energy production, at nagpapabilis ng muscle fiber atrophy, lalo na sa thighs at glutes. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng iba, sapat naman ang protein ko pero humihina pa rin ang mga binti ko. Naglalakad ako araw-araw pero pakiramdam ko mabagal at mabigat pa rin. Blokeyado ang metabolismo sa loob ng kalamnan. Ngayon, dito pumapasok ang pagkain bilang gamot. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para maibalik ang insulin sensitivity sa leg muscle ay sa pamamagitan ng polyphenol-rich foods, lalo na ang berries. Ang blueberries, strawberries, blackberries at raspberries ay naglalaman ng compounds tulad ng anthocyanins na direktang nagpapabuti ng insulin, signaling sa loob ng muscle cells. Pinapagana ng mga compounds na ito ang pathways na nagpapataas ng blood transporters na responsable sa pagkuha ng glucose sa muscle tissue nang hindi kailangan ng sobrang insulin. Sa madaling salita, pinapasigla muli ng berries ang pagtugon ng muscle cells. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng berries ay nagpapabuti ng muscle glucose uptake, nagpapababa ng inflammation, at nagpapahusay ng mitochondrial function, ang maliliit na energy factories sa loob ng leg muscles na tumutukoy sa endurance at lakas. At narito ang hindi alam ng karamihan. Hinaharangan din ng insulin resistance ang amino acid uptake sa muscles. Ibig sabihin, kahit kumakain ka ng sapat na protein, maaaring hindi ito magamit ng mga binti mo ng epektibo. Ang pagpapabuti ng insulin sensitivity ay nagbabalik ng pathway na iyon. Ngayon, gawing simple at realistic ang protocol, kumain ng maliit na serving ng berries araw-araw, mas mabuti kasama o pagkatapos ng meal na may protein. Ang frozen berries ay kasing epektibo, minsan mas maganda pa dahil mas napreserba ang polyphenols. Iwasang ipares ang berries sa ultra-processed sugars na nakakansela sa benepisyo. Isang magandang halimbawa, Greek yogurt na may blueberries o protein-rich breakfast na may side ng berries. Narito ang pagkakamaling dapat iwasan. Maraming tao ang sobra ang pagbabawas ng carbohydrates sa isip na makakatulong ito sa muscle health. Ngunit ang targeted low glycemic carbohydrates tulad ng berries ay aktwal na nagpapabuti sa muscle metabolism, lalo na sa binti. Hindi ito tungkol sa sugar overload, ito ay tungkol sa signaling. Kung naiintindihan mo na ito, maglaan ng sandali para i-like ang video. Nakakatulong ito para mas maraming tao ang makahanap ng science-based strategies tulad nito. Ngayon, ikonekta natin ang insulin resistance sa isang mas malalim na epekto. Ang chronically elevated insulin ay hindi lang humaharang sa nutrient delivery. Pinapataas nito ang muscle inflammation. Ang mga inflammatory signals ay nagsasabi sa katawan, hindi ligtas na i-rebuild ang tissue na ito. Habang tumatagal, inuuna ng katawan ang fat storage kaysa muscle repair. Sa pagpapabuti ng insulin sensitivity, binabaliktad mo ang signal na iyon.
lumilipat ka mula sa storage mode pabalik sa repair at regeneration mode. At ito ay lalong mahalaga para sa binti dahil ang leg muscles ay essential para sa balance, fall prevention, glucose disposal at longevity. Sa katunayan, ang lakas ng binti ay isa sa pinakamalakas na predictors ng lifespan sa maraming population studies. Kaya narito ang key takeaway mula sa bahaging ito. Ang mahihinang binti ay kadalasang senyales ng metabolic resistance, hindi lamang dahil sa pagtanda. At ang insulin sensitivity ay isang bagay na maaari mong maibalik simula sa pagkain mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang tahimik na salik sa kahinaan ng mga binti na halos hindi tinutugunan, ang chronic inflammation at kung paano ang tiyak na mga fats ay pwedeng sirain o muling buuin ang muscle tissue. Narito ang tunay na nangyayari kapag tahimik na sinisira ng inflammation ang lakas ng binti. Kahit na regular kang nag-ehersisyo at nag-stretch, ang inflammation ay hindi lang tungkol sa pananakit ng joints o pagkakaroon ng kirot. Ito ay biological signal na binabago kung paano gumagana ang mga kalamnan mo. Ipapaliwanag ko ito gamit ang simpleng halimbawa. Isipin mo ang mga kalamnan sa binti mo bilang isang high-performance engine. Ang inflammation ay parang buhangin sa langis. Maaaring tumakbo pa rin ang engine pero bumababa ang efficiency, tumataas ang friction at bumibilis ang pagkasira sa paglipas ng panahon. Ngayon, narito ang key insight na karamihan ay hindi napapansin. Ang chronic low-grade inflammation ay pinipili ang pahinain ang fast-twitch muscle fibers, ang mismong fibers na responsable sa power, balance at pag-iwas sa pagkahulog. Ang mga fibers na ito ay matindi ang konsentrasyon sa mga binti. Ipinapakita ng research na ang inflammatory molecules tulad ng TNF-alpha at IL-6 kapag patuloy na mataas ay nakakaabala sa muscle repair at humihina sa satellite cells, ang stem cells, na nagre-regenerate ng muscle tissue. Kaya kahit naglalakad ka araw-araw o kumakain ng protein, maaaring pinipigilan ng katawan mo ang proseso ng muling pagbuo. Ngayon, dito pumapasok ang pagkain bilang leverage. Isa sa pinakamakapangyarihang anti-inflammatory foods para sa lakas ng binti ay extra virgin olive oil. Hindi lahat ng fats ay pareho ang epekto sa katawan. Ang iba ay nagpapataas ng inflammation sa muscle tissue. Ang iba ay aktwal na nagpapagaling nito. Ang extra virgin olive oil ay naglalaman ng compound na tinatawag na oleoanthol na may anti-inflammatory effects na katulad ng low-dose ibuprofen pero walang side effects. Pinipigilan ng oleoanthol ang parehong inflammatory enzymes na unti-unting sumisira sa muscle fibers. Ang nakakatuwang punto, ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Mediterranean populations na mas malakas ang mga binti, mas maayos ang mobility, at mas mabilis ang paglakad sa mga taong araw-araw kumakain ng olive oil kahit sa pagtanda. At ito ay hindi tungkol sa calories, ito ay tungkol sa cellular signaling. Ipinapadala ng olive oil ang mensahe sa muscle tissue mo, ligtas na i-repair, ligtas na muling buuin. Ngayon, gawing simple at actionable ang protocol, gumamit ng 1 hanggang 2 tablespoons ng extra virgin olive oil araw-araw. Kainin ito raw o bahagyang pinainit. Iwasang sobrang init dahil nasisira ang polyphenols. I-drizzle ito sa vegetables, legumes, itlog o protein. Hanapin ang peppery taste. Ang bahagyang anghang ay indikasyon ng oleoanthol. Narito ang pagkakamaling dapat iwasan. Maraming tao ang lumilipat sa seed oils dahil iniisip nilang heart-healthy ito. Ngunit ang industrial seed oils ay mataas sa omega-6 fatty acids na nagdudulot ng inflammation kapag sobra ang konsumo. Ang inflammation na ito ay unang nakikita sa malalaking muscle groups, lalo na sa mga binti. Ngayon, ikonekta natin ang inflammation sa pagtanda. Habang tumatanda tayo, nagiging mas hindi precise ang immune system. Tinatawag itong inflammaging,
chronic background inflammation na unti-unting sumisira sa tissue quality. Ang muscle ay nagiging hindi gaanong responsive, hindi gaanong regenerative, at mas marupok. Sa pamamagitan ng pagbawas ng inflammation sa ugat nito, hindi lang pinapreserba ang muscle, pinapagana mo rin muli ang muscle intelligence. Kung nakakatulong ang insight na ito, isaalang-alang ang pag-subscribe. Araw-araw akong nagbabahagi ng science-based strategies tulad nito para tumanda ka ng mas malakas, hindi mas mabagal. Ngayon, narito ang isa pang nakakatuwang punto. Ang inflammation ay hindi lang nagpapahina ng muscle. Nakakaapekto rin ito sa daloy ng dugo. Ang inflammatory signals ay nagpapastiff ng blood vessels, binabawasan ng oxygen at nutrient delivery sa mga binti. Kaya maraming tao ang nakararamdam ng bigat, pagod o pagkasunog sa kanilang calves o thighs. Sa pamamagitan ng pagpapakalma ng inflammation, pinapabuti ng olive oil ang endothelial function, ang lining ng blood vessels na nagpapahintulot ng mas maayos na circulation at mas mabilis na recovery. Kaya narito ang key takeaway mula sa bahaging ito. Ang kahinaan ng binti ay madalas na problema ng inflammation bago ito maging problema sa lakas. At ang tamang fats ay maaaring pabilisin ang pagbaba o muling bumuo ng lakas. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang mineral deficiency na tahimik na nagpapahina sa leg power at balance kahit sa mga taong kumakain ng maayos at ang tiyak na pagkain na natural na nagbabalik nito. Narito ang tunay na nangyayari kapag nararamdaman mong mahina, nanginginig o mabilis mapagod ang mga binti mo. Kahit na maayos ang pagkain mo at aktibo ka. Sa maraming kaso, ang problema ay hindi ang laki ng kalamnan. Ito ay electrical signaling. Ipapaliwanag ko gamit ang simpleng halimbawa. Hindi kusang gumagalaw ang muscles mo. Sila ay tumutugon sa electrical signals mula sa nerves. Isipin mo ang nervous system bilang wiring sa isang building at ang muscles bilang mga ilaw. Kung may sira ang wiring, kumikislap ang mga ilaw kahit bagong bulbs ang gamit. Ang pagkikislap na iyon ay eksaktong nangyayari sa binti kapag kulang ang magnesium sa katawan. Narito ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan mo. Ang magnesium ay coactor sa mahigit 300 enzymatic reactions. Pero isa sa pinakamahalaga ay ang pag-regulate ng muscle contraction at relaxation. Sinusabi ng calcium sa muscle na mag-contract, sinasabi ng magnesium na mag-relax. Kapag kulang sa magnesium, nananatiling partially contracted ang muscles, mabilis mapagod, at nawawala ang coordination at ang mga binti ang unang naaapektuhan. Bakit? Dahil ang leg muscles ay malalaki, aktibo, at palaging nakikibaka sa gravity. Nangangailangan sila ng mas maraming magnesium kaysa sa mas maliliit na muscle groups. Ipinapakita ng research na ang magnesium deficiency ay napakakaraniwan, lalo na sa matatanda dahil sa soil depletion, paggamit ng gamot, chronic stress, at insulin resistance. Kahit sa blood tests, madalas hindi ito nakikita dahil mas mababa sa 1% ng magnesium ang nasa dugo. Karamihan ay nasa loob ng cells. Kaya maaaring normal ang labs mo pero kulang ka pa rin functionally. Ngayon, dito nagiging critical ito para sa pagtanda. Ang mababang magnesium ay nagpapahina sa neuromuscular junctions. Ang connection points sa pagitan ng nerves at muscle fibers ay critical. Kapag humina ang mga junction na ito, bumababa ang balanse, bumabagal ang reaction time at tumataas ng malaki ang panganib ng pagkahulog. Hindi ito tungkol sa kahinaan lamang. Ito ay tungkol sa pagkawala ng kontrol. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkain na natural na nagbabalik ng sistemang ito. Isa sa pinakamakapangyarihang magnesium-rich foods para sa lakas ng binti ay ang pumpkin seeds. Ang pumpkin seeds ay hindi lamang simpleng snack, isa silang neurological support food. Ang 1 ounce nito ay nagbibigay ng halos 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium, kasama ang zinc at plant-based protein
na lahat ay sumusuporta sa muscle repair at nerve function. Ngunit narito ang susi, ang magnesium mula sa whole foods ay kumikilos ng iba kaysa sa isolated supplements. Ang magnesium na galing sa pagkain ay mas dahan-dahang nasisipsip, mas epektibong nagagamit, at mas mababa ang posibilidad na magdulot ng digestive issues. Narito ang simpleng protocol na maaari mong sundin. Kumain ng 1 hanggang 2 tablespoons ng pumpkin seeds araw-araw, pinakamainam sa hapon o gabi upang suportahan ang muscle relaxation. Ipares sa healthy fats para mas mahusay ang absorption. Kunyagin ng maayos dahil nagsisimula ang digestion sa bibig. Narito pa ang isa pang hindi napapansing benepisyo. Pinapabuti ng magnesium ang insulin sensitivity. Kapag mas maayos ang insulin, mas epektibong pumapasok ang glucose sa muscle cells. Ibig sabihin, mas maraming fuel para sa galaw, mas mabilis ang recovery, at mas kaunti ang breakdown ng muscles, lalo itong mahalaga sa binti na kumikilos bilang pinakamalaking glucose reservoir ng katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang karaniwang pagkakamali. Maraming tao ang umaasa lamang sa calcium para sa bone at muscle health. Ngunit ang calcium na walang magnesium ay parang pagpreno ng hindi may kasabay na brake. Sa paglipas ng panahon, pinapalala nito ang muscle stiffness, cramps at kahinaan. Ang layunin ay balanse. Kung naiintindihan mo na ito, maglaan ng sandali para i-like ang video. Nakakatulong ito para maiparating ang impormasyong ito sa iba. Narito ang key takeaway mula sa bahaging ito. Ang kahinaan ng binti ay kadalasang problema sa nerves na nagmumukhang problema sa muscles, at ang magnesium ay isa sa pinakamabilis na paraan para maibalik ang tamang signal. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang protein-rich food na direktang nagpapasigla sa muscle regeneration sa tumatandang binti nang hindi nagpapataas ng inflammation o insulin spikes. Narito ang isang bagay na bihira mong marinig tungkol sa tumatandang binti. Ang pagkawala ng muscle ay hindi nagsisimula sa kahinaan. Nagsisimula ito sa poor protein signaling. Ipapaliwanag ko ito gamit ang simpleng halimbawa. Isipin mo na nagtayo ka ng bahay, pero hindi natatanggap ng construction crew ang mensahe na dumating na ang bagong materyales. Nandyan ang supplies, pero wala ang nabubuo. Ganito rin ang nangyayari sa tumatandang muscles. Habang tumatanda tayo, nagiging mas hindi responsive ang katawan sa protein. Tinatawag itong anabolic resistance. Maaari kang kumain ng protein, pero hindi lubos naririnig ng muscles ang signal para mag-repair at muling bumuo. At ang mga binti ay muling unang naapektuhan. Bakit? Dahil ang leg muscles ay may mataas na proportion ng fast-twitch fibers na pinakasensitibo sa age-related decline. Ang mga fibers na ito ay responsable sa power, balance, pag-akyat sa hagdan, at pag-iwas sa pagkahulog. Narito ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan mo. Ang muscle growth at repair ay kinokontrol ng pathway na tinatawag na mTOR. Kapag na-activate ng maayos, sinasabi ng mTOR sa muscle cells na gumawa ng bagong protein. Ngunit sa pagtanda, insulin resistance, inflammation, at low-quality protein ay humahadlang sa signal na ito. Ipinapakita ng research na ang isang particular na amino acid, leucine, ay kumikilos bilang master switch para sa mTOR activation. Kung kulang ang leucine, bumabagal ng husto ang muscle repair kahit gaano karaming protein ang kinakain mo. Ngayon, narito ang mahalagang punto. Hindi lahat ng protein sources ay epektibong nakapagbibigay ng leucine, lalo na sa matatanda. Isa sa pinaka-epektibo, low-inflammatory at insulin-friendly na source ng leucine ay ang itlog, buong itlog. Ang itlog ay may isa sa pinakamataas na natural na konsentrasyon ng leucine kada calorie, kasama ang vitamin D, choline, B12 at selenium, na lahat ay sumusuporta sa neuromuscular coordination at mitochondrial energy sa binti. At mahalaga ang yolk. Ang yolk ay may phospholipids na nagpapabuti sa amino acid absorption at tumutulong sa pagdala ng nutrients sa muscle cells. Ngayon, pag-usapan natin ang timing
Dahil dito, madalas nagkakamali ang tao. Mahalaga ang protein timing habang tumatanda. Narito ang simpleng evidence-based protocol, 2 buong itlog sa umaga, mas mabuti 60 hanggang 70 minuto pagkatapos gumising at ipares sa resistance training o paglakad sa kalaunan ng araw. Iwasan ang piring sa refined carbohydrates. Bakit sa umaga? Dahil naturally, mas mataas ang cortisol sa umaga na tumutulong sa mobilization ng amino acids at naghahanda sa muscle tissue para sa repair. Ang morning protein intake ay nagpapabuti ng nitrogen balance at pinapreserba ang lean mass, lalo na sa binti. Narito pa ang isa pang hindi napapansing benepisyo, sinusuportahan ng itlog ang mitochondrial density. Ang leg muscles ay mga endurance machines. Sila ay heavily dependent sa mitochondria, ang energy factories sa loob ng cells. Ang nutrients sa itlog ay tumutulong mapanatili ang mitochondrial membranes, nagpapabuti ng stamina, at nagpapababa ng fatigue. Ngayon, linawin natin ang isang common myth. Maraming tao ang nag-aalala na ang itlog ay nagpapataas ng kolesterol, ngunit ipinapakita ng science na ang dietary cholesterol ay may minimal na epekto sa blood cholesterol para sa karamihan ng tao. Sa katunayan, ang itlog ay kadalasang nagpapataas ng HDL, ang protective cholesterol, na nagpapabuti sa blood flow patungo sa mga working muscles. Mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas mahusay na daloy ng oxygen sa mga binti. Hindi ito tungkol sa bodybuilding, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng independensya. Kung nakakatulong ito sa iyo, isaalang-alang ang pag-subscribe. Araw-araw akong nagbabahagi ng science-backed strategies tulad nito para matulungan kang manatiling malakas habang tumatanda. Narito ang key takeaway mula sa bahaging ito. Ang tumatandang binti ay hindi lamang nangangailangan ng mas maraming protein. Kailangan nila ng tamang signal at epektibong naibibigay iyon ng itlog. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pagkain na nagpapabuti ng sirkulasyon sa binti, sumusuporta sa nitric oxide production, at tumutulong sa mas mabilis na recovery ng muscles pagkatapos ng aktibidad. Lumipat tayo mula sa muscle signaling patungo sa isang bagay na kasing kritikal para sa lakas ng binti, circulation. Dahil kahit na ang pinakamalakas na muscle ay hindi gagana kung kulang sa fuel, narito ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan mo. Habang tumatanda tayo, ang mga blood vessels ay natural na nagiging mas rigid. Ang endothelial cells, ang lining ng arteries, ay gumagawa ng mas kaunting nitric oxide, isang molecule na nagsasabi sa blood vessels na mag-relax at mag-widen. Kapag bumaba ang nitric oxide, unang bumababa ang daloy ng dugo sa mga binti. Bakit sa binti? Dahil sila ang pinakamalayo sa puso at nagtatrabaho laban sa gravity. Ibig sabihin, bumababa ang oxygen delivery, bumabagal ang nutrient transport, at naapektuhan ang waste removal mula sa muscle tissue. Nakikita ito bilang pagod, bigat sa binti, cramps, at mabagal na recovery pagkatapos ng paglakad o ehersisyo. Ipapaliwanag ko ito gamit ang simpleng halimbawa. Isipin mo ang muscles mo bilang isang lungsod at ang blood vessels bilang mga highway. Kapag ang highways ay lumiliit o nagkaroon ng traffic jams, huli ang deliveries at naiipon ng basura. Hindi agad bumabagsak ang lungsod, pero unti-unti itong nagiging dysfunctional. Ganito rin ang aging muscles. Ngayon, narito ang nutritional lever na kadalasan ay nakakaligtaan ng marami: beets. Ang beets ay isa sa pinakamayamang natural sources ng dietary nitrates. Sa loob ng katawan mo, ang nitrates ay nako-convert sa nitric oxide sa pamamagitan ng well-documented biochemical pathway na kinasasangkutan ng oral bacteria at endothelial enzymes. Ipinapakita ng research na ang pagkain ng beet ay nagpapabuti sa blood flow, nagpapababa ng blood pressure, at nagpapataas ng muscular efficiency, lalo na sa mga matatanda. Sa isang clinical study,
Ang mga mas matatandang participants na kumain ng beetroot ay nagpakita ng mas mahabang walking endurance at mas mababang oxygen cost sa galaw. Ibig sabihin, mas kaunting energy ang kailangan para gawin ang parehong trabaho. Malaking tulong ito para sa aging legs. Ngunit mahalaga ang timing at preparation. Narito ang practical protocol: 1 hanggang 2 tasa ng nilutong beets o isang maliit na baso ng unsweetened beet juice. Pinakamainam na kainin sa kalagitnaan ng araw o bago ang aktibidad. Iwasang ipare sa antibacterial mouthwash dahil pinipigilan nito ang nitrate conversion. Mahalagang punto ito. Pinapatay ng antibacterial mouthwash ang oral bacteria na kailangan para i-convert ang nitrates sa nitric oxide. Kung araw-araw kang gumagamit ng mouthwash, maaaring hinaharangan mo ang isa sa pinakamakapangyarihang natural circulation pathways sa katawan mo. Ngayon, ikonekta natin ito sa muscle repair. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay hindi lang nagdadala ng oxygen. Pinapabuti rin nito ang delivery ng amino acids, glucose, magnesium, at electrolytes sa muscle tissue. Pinapabilis nito ang recovery at binabawasan ang inflammation pagkatapos ng aktibidad. Ang beets ay naglalaman din ng bethylanes, potent antioxidants na nagpapababa ng oxidative stress sa muscle cells. Mas kaunting oxidative damage ang nangangahulugang mas mahusay na mitochondrial function at mas mabagal na muscle aging. May isa pang nakakaligtaang benepisyo. Sinusuportahan ng beets ang endothelial insulin sensitivity. Kapag bumuti ang insulin signaling sa blood vessels, mas epektibong nasisipsip ng muscles ang glucose habang gumagalaw. Ibig sabihin mas kaunting pagod at mas mahusay na strength endurance sa binti. Kung insulin resistant ka, nagkakaroon ng problema ang circulation bago pa man lumabas ang malinaw na sintomas ng high blood sugar. Ito ang root cause medicine. Ngayon, isang karaniwang tanong: hindi ba mataas ang sugar sa beets? Oo, pero mahalaga ang context. Ang fiber, polyphenols at nitrate content ng whole beets ay nagpapabagal sa glucose spikes. At kapag kinakain sa paligid ng movement o mas maaga sa araw, ang sugar ay mas ginagamit ng muscles, hindi nagiging fat. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng matamis na beet juice buong araw. Ito ay tungkol sa strategic use. Narito ang key takeaway mula sa bahaging ito. Ang malalakas na binti ay nangangailangan ng malakas na blood flow at ang beets ay natural na nagpapabalik ng isa sa pinakamakapangyarihang circulation signals ng katawan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pagkain na nagpoprotekta sa nerve signaling mula utak hanggang binti dahil ang lakas ay walang silbi kung walang coordination at balance. Kung nakakatulong ito sa iyo hanggang ngayon, isaalang-alang ang pag-subscribe. Araw-araw akong nagbabahagi ng malinaw at science-driven na strategies para manatiling mobile at independent habang tumatanda. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na bihira ikonekta ng karamihan sa kahinaan ng binti: nerve signaling. Dahil ang muscle strength ay hindi nagsisimula sa muscle, nagsisimula ito sa nervous system. Narito ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan mo. Bawat hakbang na ginagawa mo ay nagsisimula sa signal mula sa utak na dumadaan sa spinal cord, sa pamamagitan ng peripheral nerves, at sa huli ay pumapasok sa muscle fibers ng binti mo. Ang signal na ito ang nagsasabi sa muscle fibers kung kailan mag-contract, gaano kalakas at paano mag-coordinate sa bawat galaw.